China, kinabahan nang makita nila to. Akala nila siguro military weapon. Ano pa kaya pag nakita to ng mga taga North Korea? Maiihi sa pantalon mga yon sa takot. Kasi sino ba naman ang hindi matatakot? Ito yung pinakamalaking robot sa buong mundo. Imagine, kasing taas ito ng 6 na palapag na building. Ganun siya kalaki at kataas. Sa laki ba naman ng kamao nito? Parang gusto niyang sumuntok ng mga bahay ng mga korap sa Pinas. At alam nyo ba na gumastos sila ng tumataginting na 5 bilyong pesos para lang mabuo ang dambuhalang Gundam robot na to? At hindi ito basta-basta na robot lang dahil literal na kaya nitong gumalaw dahil may makina talaga ito sa loob. Siyempre, ito ay Guinness World Record holder. Bukod sa robot dito sa loob ng pasilidad nila, makikita din natin kung paano nila pinlano at ginawa ang the biggest Gundam robot sa mundo. Meron din silang collectible items na dito nilang mabibili. So dito tayo magsisimula sa labas ng kanilang pasilidad. May mga sasalubong agad sa'yo. Syempre may bayad para makapasok dito sa loob. Mga 600 pesos lang naman. Paglabas mo pa lang ng hallway na to, para ka nang pumasok sa loob ng anime world. At bubungad na sa'yo ang pinakamalaking Gundam robot. Mamaya papagalawin nila to at makikita natin kung paano talaga siya gumalaw. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Mas malaki pa siya sa inaakala nyo. Imagine ganito na ang mga military weapon sa future. Kaya ba talaga nitong makipagbakbakan o makipagyera? Baka hindi pa alam ng mga taga North Korea na may ganito na pala dito sa Japan. Parang ganito kalaki yung original size na napapanood natin sa TV. Gundam vs Godzilla. Isang life-size Gundam robot. Amazing creation, di ba? Binansagan nila itong isa sa pinaka-epic creation sa World of Robots. At sa sobrang taas ba naman ito, 18 meters o 6 na palapag na building. Ganun siya kadambuhala. Ang modelong ito ay base sa original na Gundam robot noong 1979 at gawa ito sa bakal at carbon fiber. Wow, carbon, di ba? At may mahigit na 20 na movable joints, kaya naman kaya talaga niyang gumalaw. Kaso medyo slow motion nga lang, mabagal pa sa pagong. Isang life-size Gundam robot na parang galing sa future. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa future, pero malay natin, di ba? Marami na matatalino sa mundo ngayon at meron na ring AI. Ang future na tagapagligtas ng mundo mula sa mga nagbabagsakang asteroid. Pwede. Imagine gagawa na yung mga bansa na ganito kalaking mga army panlaban sa mga korap. Well, pati siguro to nanakawin, sigurado ibebenta sa junk shop. So konting pasilip sa toilet nila. Siguradong mahihiya yung tae mo at babalik. Sa sobrang ganda ng design nila, di ba? Kung nakikita nyo yung mga tao sa gilid ng Gundam dock, pwede sana tayong umakyat dyan para mapanood natin ng malapitan yung ulo ng Gundam robot. Pero iba kasi din yung bayad dyan, kaya dito na lang tayo sa baba manood. At ito na yung pinaka-inaabangan ng lahat, ang Gundam Performance Show. Kung paano siya gumalaw. Meron na din itong sound effects at mga ilaw. Mas maganda siya kapag gabi, kumpleto na. At kung fans ka talaga ng Gundam or kahit hindi, kung mapapanood nyo to sa personal, paniguradong goosebumps. Parang nabuhay yung childhood dreams mo at nakatayo sa harap mo. Alright. Alam nyo ba na inabot sila ng 6 na taon para lang magawa o mabuo ang Gundam robot na to? At hindi lang siya basta-basta na display lang, isa siyang engineering masterpiece. So panoorin natin ang Gundam performance. Medyo mabagal nga lang siya gumalaw, pero fast forward natin. Eto na, enjoy kayo mga human. Gundam, forward to launch position. G キャリアのストッパーを解除。 Completed. Stopper release. Gundam 起動準備完了。ミッ
ションコントロールからガンダム聞こえますか？こちらガンダム、よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム起動。Confirmed. ABC is up and running. 現在のステータスを報告せよ。 All motors are ready and good to go. 両足の減速機は必要ありません。 No problem found in the race electric cylinders. エンコーダーパーツは正常です。 No problem found in the auxiliary brake. 全モーターのトルク値異常ないか？ガンダムの各部干渉はクリアです。 The torque value does not exceed the limit. メインカメラ、デュアルセンター、どちらとも異常なし。 Proved and transmitting. Pagkatapos natin na mapanood ang Gundam performance, ay papasok naman tayo ngayon sa Gundam Lab. Dito natin makikita kung paano nila pinlano at ginawa ang gumagalaw na Gundam. Mula sa concept, drawings, hanggang sa actual mechanics nito. Parang sarap maging pilot ni Gundam ah. So makikita natin dito ang isang maliit na robot na nag-a-assemble ng maliit na Gundam. Panoorin natin kung gaano siya ka-precise gumawa. 写真撮影、動画撮影も可能でございます。ノーフラッシュでお願いいたします。はい、それではですね、パーツの準備が整いましたので、これからね、ガンダムを作っていきます。こちらのビルド君は目に2つ、腕に2つ、合計でね、4個のカメラがあります。まずはね、パーツがきちんとあるか、腕のカメラで確認いたしました。それでは最初にね、下半身の組み立てから開始をしていきます。はい。はい、こちらのね、ロボットとしてね、さまざまな工場などで活躍をしております。上半身完成いたしましたので、これから台の上に乗っているね、下半身を進めていきます。はい、下半身しっかり押さえながらね、首から優しく押し込んでいきます。はい、これでね、上半身完成いたしました。これからね、下側に運んでいきます。At isang time-lapse kung paano nila binuo o inassemble at inabot sila ng ilang buwan bago nila ito natapos. At syempre, meron din silang Gundam conference room. Pwede tayo makinig dito ng mga bagay tungkol sa Gundam. At syempre, papasok din tayo sa souvenir shop. Sa mga gustong bumili ng mga pasalubong or collections, ito yung store nila dito sa loob. Dito ka lang makakabili ng mga exclusive collections, shirts, at mga limited edition items na di mo mabibili sa ibang lugar dito sa Japan. Talagang dito lang. So pili na. Ano pang inaantay nyo? Pili na!
Tingnan nyo naman kung gaano na ka-advance ang technology ngayon. Maswerte tayo at nasaksihan pa natin ang mga makabagong teknolohiya ngayon. Ngunit kailangan lang din natin maging cautious pagkat ito din ang sisira sa ating peaceful na pamumuhay. Gaya ng maraming mawawala ng trabaho at sila na ang papalit sa atin. Kayo, ano ba sa tingin nyo ang magiging epekto ng mga makabagong teknolohiya? I-share nyo yan sa comment section. At ano ba ang mangyayari 20 years from now?